Tuloy-tuloy mga kapatid ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa ating West Philippine Sea mga kapatid dahil napakaraming barko ng China mga kapatid ang nakita. Nagkukumpulan mga tol na tila baga talagang meron silang matinding mensahe sa Pilipinas eh. Pag-usapan natin yan mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa ating soberanya, EEZ o tinatawag nating dito sa western part, sa West Philippine Sea mga tol. Sabi rito mula sa News 5 Everywhere, PCG tuloy-tuloy sa pag-monitor sa presensya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Nakamonitor tayo mga tol, nakamonitor ang PCG natin dahil dumadagsa marami ang mga barko ng China dito sa West Philippine Sea. Actually, hindi lang naman sa West Philippine Sea, sa buong South China Sea. Napakarami ng mga barko nila. Tapos namataan pa, nagkukumpulan mga tol, yung mga tinatawag nilang maritime militia vessel mga tol. So ito ang ating aalamin ngayon mula rito sa News 5 Everywhere at saka dito sa na-monitor ang PTV Philippines mga tol. No? Samahan ninyo ko pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre kung ikaw ay nanonood sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. No? Nasa 167,000 na po tayo. Syempre para sa mga Pilipinong nabubuksan na ang diwa at kaisipan sa mga nangyayari dito sa ating West Philippine Sea. Samahan ninyo ako mga kapatid, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. China Coast Guard Vessel 3303. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Cape San Agustin, MRRB 4408. Bago to December 6 lang to, kahapon. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 135 nautical miles west by south of Silangin Island, Zambales, Philippines, or at latitude 140°19', 488 minutes north, longitude 117°50', 339 minutes east. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippines Exclusive Economic Zone. Your illegal activities would be reported to higher authorities. Alam nyo mga tol, para sa China, iisa lang ang bansa, South China silang. And since may pangalang China, para sa kanila yon. Pero ayon naman sa history, 'di ba? Hindi naman sila ang nagbigay ng pangalan na 'yan. 'Di ba? Hindi sila ang nagbigay niyan mga kapatid, sa Portuguese mga tol, 'di ba? Ang nagbigay ng pangalan diyan para palatandaan lang o para ma-distinguish na itong bansang to malapit to sa sa China. Pero since nga mga kapatid noong 1947, 1951 ginuhitan na nila 'yan ng kanilang imaginary line, South China Sea. Ang tawag nga nila 'di ba 9-dash line, 10-dash line, 11-dash line 'yon nagsimula. Tapos ginawa na lang nilang 9-dash line noong 1951. Then later on, parang 2024 ba yun? 2024, ginawa nilang 10-dash line. So bahala sila kung anong gusto nilang gawin no? Parang sila talaga nasusunod 'Di ba? So wala naman talagang linya diyan sa dagat. Walang mga border diyan, hindi katulad sa kalupaan, 'di ba? May mga border tapos may mga nagbabantay na sundalo sa mga hangganan. Sa dagat walang linya diyan mga tol. Meron sila mga device na ginagamit katulad kanina nung sinasabi niya. May mga longitude, altitude sa aeroplano pala yun. Di ba yung mga ganon? Nadedetect kasi nila, nalalaman ng kanilang mga device kung nasaang parte ng karagatan at kung gaano kalayo o kalapit mula doon sa kalupaan. So sinabi niya, nasa 135 nautical miles daw itong barko ng China mula doon sa Zambales. 135 nautical miles, which is pasok na pasok yan mga kapatid sa 200 nautical miles exclusive economic zone natin. Diba? Na kung pagpapakinggan ninyo, sabing ganon, batay dito sa UN Convention on the Law of the Sea 1982, which is yung China is party din, pumirma sila Diba? Pumirma sila mga tol sa kasunduan. Pero ngayon, tahasan nilang nilalabag at ipinapakita sa Pilipinas, amin to.
Wala kaming pakialam sa pinirmahan namin. So ngayon mga tol, ang Pilipinas, eto. Patuloy tayong nagmamakaawat nakikiusap sa kanila. Higalang naman ninyo itong international law. Parang awa nyo na. Wag na kayong gumawa ng gulo. Wala mararamot tong mga to Over. China Coast Guard Vessel 3303. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Cape San Agustin, MRRV 4408. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 135 nautical miles. Ayan 135 nautical miles approximately, di ba? Ito yung kanina, inulit lang ibang angulo mga tol. So ngayon, mula rito mga kapatid sa ulat naman dito sa PTV Philippines, tignan ninyo. Sabi rito, kumpulan ng mga Chinese Maritime Militia vessels nakita sa ilang bahagi ng Kalayaan Island Group sa west mga kapatid. No? Alamin natin tong balitang to. Na-monitor ang kumpulan ng Chinese Maritime Militia Vessels sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Base sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ngayong Sabado ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kahapon. Aabot sa 38 ang militia vessels ng China. Magkailan? 78? Resources. Aabot sa 38 38. ang militia vessels ng China ang namataan sa Julian Felipe Reef, habang 34 naman sa pagkakaisa banks. 34 at saka 38. 'Di ba? So more than 70 plus na mga kapatid, o more than 70. May mga Vietnamese fishing vessel, Coast Guard ship at survey 72 vessel naman ang nakita sa Pag-asa K1 at Rurok Island. Sa Samora o Subi Reef na okupado ng China, nakita ang pagpapakawala ng flare nang dumaan ang eroplano ng BIFAR. Samantala, naitaboy ang China Coast Guard Vessel 3303 ng 135 nautical miles mula sa coastline ng Zambales dahil sa pagpapatrolya ng BRP Cape San Agustin. So ito yon, yung kaninang pinapanood natin mga kapatid. BRP Cape Agustin yun mga tol Yung nagre-radio challenge dito sa China Coast Guard na nagpapatrolya mga kapatid mula sa malapit sa coastline ng Zambales at nailayo nila ng 135 nautical miles. So kanina pala yung napapanood nating 135 nautical miles na itaboy na pala yon mga tol, kasi mas malapit yon yung unang video. Yung unang, ewan ko, hindi kasama dun sa video kasi sinasabi dun sa video 135 nautical miles Pero alam nyo mga kapatid saludo sa ating mga magigiting na PCG, Philippine Coast Guard. Sa totoo lang mga kapatid, dapat lang talaga no? Saluduhan sila. Kasi bukod dun mga kapatid sa hinaharap nilang panganib, di ba? Whenever na wina-water cannon sila, alam naman natin kung gaano kalakas ang pressure niyan. Ewan ko meron ba sa inyo miyembro o volunteer sa sa mga bumbero? Meron ba? Kasi ako nakahawak na ako nung yung pambuga ng tubig ng mga bumbero. Alam nyo mga kapatid, sobrang bigat nun. The more na mas malakas ang pressure, mas mabigat yun. Kailangan mo talaga ng matibay na braso, kundi papalo sa mukha mo yung bakal na dulo ng yung nozzle ng kanilang hose. Alam natin mga kapatid na malakas talaga pressure niyan. No, sobrang lakas ng pressure niya. Kaya nga tingnan niyo yung mga bakal yumuyupi, no. Pag yan tumama sa kung sino mga tao, talagang pinsala aabutin. Di ba may mga Coast Guard pa nga tayo na nasusugatan kasi pag tinamaan nyo sa lamin, nababasag, nagtatalsikan yung mga debris, minsan tatamaan sila sa tenga o tinatamaan sila sa kung anong parte ng katawan nila. Sobrang delikado ng ginagawa nitong China Coast Guard mga tol. Wina-water cannon nila yung mga maliliit nating barko, binabangga nila. Pero sa kabila nun mga tol, hindi mo makikita yung ating mga Coast Guard na gumamit ng kanilang emosyon. Hindi nila hindi nila pinangingibabaw yung emosyon nila. Kasi sa ibang tao mga tol, baka pag nangibabang emosyon, magpaputok na lang dyan bigla-bigla di ba? Kaya nga nagkakaroon ng mga road rage kapag emosyon ng pinapairal di ba? Pero tignan mo yung mga Coast Guard natin, talaga napaka-professional nila. Kaya saluduhan natin yan. Kasi kung hindi, matagal na tayo na ikipaggera sa China. Ng PCG sa kabila ng masamang kondisyon
sa kabila ng masamang kondisyon ng dagat. May 2 pang CCG vessel ang binabantayan sa bisinidad ng Bajo de Masinloc. Tiniyak ng PCG ang pag-iit sa karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at pagsisiguro sa kaligtasan ng mga mangingisdang Pinoy. Saludo sa ating Philippine Coast Guard. Mabuhay kayo mga sir and ma'am. Alright, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Tandaan ninyo mga kapatid, hindi tayo nakikipag-away sa China. Hindi natin sila inaaway. Nakikiusap nga tayo sa kanila na pwede ba igalang ninyo, irespeto ninyo yung international law, irespeto ninyo itong UN Convention on the Law of the Sea. Irespeto na lang ninyo yung pagpirma ninyo bilang party o bilang partido. Diba? Kasi kasama sila sa pumirma UN Convention on the Law of the Sea. Ayaw nilang tanggapin yung 2016 arbitral ruling. Di tanggapin na lang ninyo yung pirma ninyo. Irespeto nyo na lang yung pirma ninyo. Diba? Yun lang Anyway mga tol, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.